Bakit parang kahit natulog ka ng maayos, pagkagising mo ay pagod ka pa rin? Bakit minsan, yung sinabi mo lang kanina, nakalimutan mo na agad? At bakit palagi kang nagigising sa gabi para umihi? Marami sa atin ang nagtatanggap na lang. Iniisip nating matatanda na kasi ako, ganyan talaga. Pero sandali lang, bago mo tanggapin iyon, pakinggan mo muna ako. Ako si Ilse Maricel Santos at ngayon gusto kitang bigyan ng mahalagang impormasyon. Ang katotohanan ito ay maaaring magsurpresa sa iyo. Ang mga sintomas na iyan baka hindi dahil sa edad mo. Baka dahil sa isang pagkain na akala mo ay masustansya na kinakain mo araw-araw na malamang ay nandoon pa rin ngayon sa iyong kusina. At ito ay isang uri ng mani. Mani. Habang pinag-aaralan ko ang iba't ibang datos tungkol sa kalusugan, nakita ko na maraming nakatatandang tao, lalo na ang mga nasa 60 taon pataas, ay nasisira ang kanilang bato at utak ng tahimik. At ang nakakatakot, ang dahilan ay ang mga pagkain na akala nila ay mabuti para sa kanila. Maraming impormasyon ang kumakalat ngayon na ang mani ay puno ng bitamina at mineral, mabuti para sa puso at dugo. Kaya naman, maraming nakatatanda sa ating bansa ang kumakain ng mani araw-araw. Ngunit sa likod ng katotohanang iyon, may nakatagong panganib na hindi natin nakikita. Ang bato ay isang tiis-tiisang organo. Hindi ito nagdudulot ng sakit tulad ng tiyan o atay. Tahimik itong nasisira ng walang babala at maraming tao ang natutuklasan ito ng huli na. Nang huli na nang malaman na kalahati na ng kanilang bato ay nasira na. Ang bato at ang utak ay magkasamang nagtatrabaho tulad ng dalawang dulo ng isang tulay. Kapag nahina ang isa, apektado rin ang isa pa. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang mga mapanganib na mani na tahimik na sinisira ang iyong bato at utak. At pagkatapos, ipapakita ko rin sa iyo ang mga mani na tutulong sa iyo na mabuhay ng malusob, malinaw ang isip at malakang katawan hanggang sa iyong mga huling taon. Kung panoorin mo ito hanggang sa katapusan, malalaman mo kung ano ang dapat baguhin bukas pa lang. Ang pagprotekta sa iyong bato ay pagprotekta sa iyong dignidad bilang isang tao. Kaya naman, makinig ka hanggang sa dulo. Ang channel na ito ay nagtuturo ng tamang pagkain para sa mga taong 60 taon pataas para matagal tayong mabuhay ng malusog. Kung makakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like at mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat! Sige, simulan na natin. Una, kailangan kitang bigyan ng babala. Sa mga tinatawag ngayong superfoods, may mga mani na para sa atin na nasa 60 taon pataas ay maaaring maging lason sa ating bato. Nabasa mo iyon ng tama. Mani na akala mong masustansya ay maaaring sumama sa iyo. Hindi iyan mali na isipin. Tama naman na para sa mga bata at sa mga malusob na tao, ang mani ay isang mahusay na pagkain. Ngunit ang iyong bato na nagtatrabaho na ng 60 taon ng walang pahinga ay nangangailangan na ng mas maingat na pag-aalaga. At ang pagkain ng mahinang mani na may mataas na pabigat sa bato ay parang naglalagay ka ng asin sa sugat. Kaya ngayon, ibibigay ko sa iyo ang listahan ng mga mapanganib na mani. Kung mayroon kang alinman sa mga ito sa bahay, kailangan mong suriin kung gaano kadalas mo itong kinakain. Una sa aming listahan, ang panlimang pinakamapanganib. Ito ay ang buto ng sunflower o tinatawag na pipas. Marami sa atin ang kumakain ito habang nanonood ng telebisyon o bilang merienda. Mukhang masustansya ito, puno ng mineral, ngunit narito ang problema. Ang buto ng sunflower ay madaling sumipsip ng cadmium at iba pang heavy metals mula sa lupa. Kahit na nasa loob ng ligtas na antas, para sa mga nakatatanda na may humina ng bato, ang maliit na halaga ng nakakalason na sangkap na ito ay maaaring mag-ipon sa katawan. Hindi ito basta-basta maaalis ng katawan mo. At dahil maraming pipas na ibinebenta sa palengke at sa tindahan ay may malakas na asin, bawat butil na kinakain mo ay nagdadala ng presyon sa iyong dugo at sa iyong bato. Kung iniisip mong ang pipas ay mabuti para sa iyo, baka oras na para muling pag-isipan iyon. Pangalawa sa aming listahan, ang pang-apat na pinakamapanganib. Ito ay ang buto ng kalabasa. Sa Cavite at Batangas, maraming nakatatanda ang kumakain nito araw-araw. Naniniwala na ito ay mabuti para sa bato. At totoo naman na mayroong gamit ang buto ng kalabasa sa tradisyonal na lunas. Ngunit narito ang katotohanang hindi maraming tao ang nakakaalam.
Ang buto ng kalabasa ay may napakataas na potassium at phosphorus. Ang mga ito ay mga mineral na kailangan ng katawan. Ngunit kapag ang iyong bato ay kahit kaunti lang ang humina, hindi na nito kayang pamahalaan ang tamang antas ng mga sangkap na ito sa iyong dugo. Kapag nag-ipon ang potassium sa katawan, maaaring magkaroon ng hindi regular na tibok ng puso at paminsan-minsan ay may pamamanhid sa kamay at paa. Ang phosphorus naman ay nagpapahina ng buto at nagpapatibay ng ugat hanggang sa maging parang bato ang iyong mga ugat. Isipin mo iyon. May isang lalaki sa Cebu, nasa late 60s, na kumain ng buto ng kalabasa araw-araw sa maraming taon. Nang magpa-check up siya, ang kanyang mga resulta ay nagpakita ng mataas na antas na nagpapahiwatig ng maagang pagkabigo ng bato. Ang ugali na akala niyang mabuti para sa kanya ay tahimik na sinisira ang kanyang kalusugan. Gaano kadalas kaya tayong ganoon? Nagsisimula tayo sa magandang intensyon, ngunit ang kinalabasan ay kabaligtaran ng inaasahan. Ngayon, palapit na tayo sa tuktok ng listahan. Ang panganib ay tumataas. Ang pangatlo sa aming listahan, ang pang-itatlong pinakamapanganib. Ito ay ang macadamia nuts. Alam ko, masarap ito. Malambot, mabango at madaling kainin. Sikat ito sa Baguio at sa mga pasalubong mula sa ibang bansa. At marami ang kumakain ito dahil narinig nila na ito ay may mabuting taba. Ngunit iyan mismo ang problema. Ang macadamia nuts ay halos 3 kapat ang taba. Halos lahat ng kalorya nito ay galing sa taba. Para sa isang batang katawan, kaya itong gamitin bilang enerhiya. Ngunit para sa bato at digestive system ng isang taong 60 taon pataas, napakabigat nito. Mayroon akong kilalang pasyente mula sa Quezon City, si Tatay Renato, 67. Kumain siya ng macadamia nuts tuwing gabi dahil narinig niyang mabuti ito para sa puso. Pagkaraan ng ilang linggo, ang kanyang triglycerides ay mataas na at ang kanyang gabi ay puno ng madalas na pag-ihi. Hindi siya makapagpahinga ng maayos. Nang mag-check up siya, nakita ng doktor na ang kakayahan ng kanyang bato ay bumaba ng higit sa 20%. Ang matabang pagkain ay nananatili sa digestive system ng matagal at habang nandoon, maaari itong magdulot ng pamamaga sa loob ng katawan. Ang pamamagang ito ay nakakaapekto rin sa maliliit na ugat ng bato. Kaya ang bato ay unti-unting nasisira. At tandaan din, maraming macadamia nuts na ibinibenta ay may chocolate o asin. Hindi na iyon mani. Iyon ay asukal at taba. Pangalawa sa aming listahan, ang pangalawang pinakamapanganib. Ito ay ang cashew nuts o sa atin ay tinatawag na kasuy. Pamilyar ba sa iyo ang kasuy? Malambot, matamis at ginagamit sa pansit, sa mga ulam at bilang merienda. Mukhang hindi mapanganib, tama? Ngunit narito ang katotohanan. Ang kasuy ay may napakataas na carbohydrates o asukal kumpara sa ibang uri ng mani. Maaaring hindi mo ito mapansin dahil inuuri mo ito bilang mani, hindi bilang matamis na pagkain. Ngunit habang kumakain ka ng kasuy na akala mong masustansya, tumataas ng mabilis ang iyong blood sugar nang hindi mo namamalayan. Para sa mga taong 60 taon pataas, ang kakayahang kontrolin ang blood sugar ay bumababa na. Ang mga tinatawag na blood sugar spikes o mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain ay nagiging mas karaniwan. Kapag nangyari ito, nararamdaman mong antok, mahina o hindi ka makapag-concentrate. At ang paulit-ulit na mataas na blood sugar ay nagdudulot ng pinsala sa maliliit na ugat ng bato at nagpapalala ng memorya. Para sa mga nakatatanda na may hindi pa nalalamang early diabetes, ang labis na kasuy ay maaaring magpabilis ng pagkasama ng kondisyon. Ang ilusyon na ang kasuy ay mababa sa asukal ay maling akala na maaaring magastos para sa iyong kalusugan. At ngayon, ang pinakamapanganib. Ang numero 1 sa aming listahan. Ito ang uri ng mani na pinakapamilyar sa lahat ng Pilipino at malamang ay nandoon na sa inyong bahay na yon. Ang pinakamasama sa lahat, ang pinakamapanganib na mani ay ang mani mismo. Ang ating paboritong mani. Ang mani na kinakain sa salusalo, sa basketball games, habang nanonood ng telebisyon tuwing gabi. Hindi lang mani ang tawag sa mga ito, maaari ring kasama ang peanuts sa iba't ibang anyo, tulad ng pinasaltang mani, adobong mani at iba pa. Narito ang pinakamalaking panganib ng mani. Ang mani ay lumalaki sa lupa. Ang balat nito ay malambot at mahina sa moisture at init.
Kapag hindi maayos ang pagpreserba, ang mani ay maaaring magkaroon ng isang uri ng fungal toxin na tinatawag na aflatoxin. Ang aflatoxin ay isa sa mga pinakamapanganib na natural na lason sa mundo. Hindi ito nasisira kahit lutuin mo. At ito ay direktang nadudulot ng matinding pinsala sa atay at sa bato. Kapag kinain mo ang aflatoxin, ang atay ay nagsisikap na itong sirain. Ngunit habang ginagawa ito ng atay, lumilikha ito ng mga byproducts na kailangang alisin ng bato. Kaya ang bato ay napapagod. Nagkakaroon ng pamamaga. At nagsisimulang bumaba ang kakayahan nito. Ang mga sintomas ay maaaring maging pamamaga ng paa, mabigat na pakiramdam sa katawan at madilim na ihi. Meron akong isang halimbawa na gusto kong ibahagi sa inyo. Si Tatay Carding, 67, mula sa Marikina. Isang araw, dumating siya sa ospital na halos hindi makakagalaw. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paa ay lubhang namamaga. Hindi siya makasuot ng tsinelas. Sa kanyang kamay, isang bag ng pinasaltang mani na kanyang kinakain tuwing gabi habang nanonood ng telebisyon. Sinabi niya sa akin, Dosi, iniwasan ko ang candy at matamis. Naisip ko na ang mani ay mas masustansya. Ngunit nang tingnan namin ang kanyang mga resulta, ang kanyang bato ay mabilis na lumala sa loob lamang ng 6 na buwan. Mayroon ding mga senyales ng apekto sa kanyang utak, tulad ng pagkalimot at madalas na pag-ihi sa gabi. Hindi niya alam. Walang nagsabi sa kanya. At iyon ang pinakamalaking kalungkutan. Kung natuklasan lang niya ito ng mas maaga, maaari sana niyang napigilan ang pinsala. Ngayon, hindi kita gustong iwanan ng takot. Nandito ako para tulungan ka. Ang magandang balita ay hindi lahat ng mani ay masama. Sa katunayan, may mga uri ng mani na maaaring gumaling ang iyong bato at palakasin ang iyong utak. Ito ang tinatawag kong mga mani ng pag-asa. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang 4 na pinakamabuting mani para sa iyong kalusugan. Una, ang pang-4 sa pinakamabuting listahan. Ito ay ang pistachio. Tinatawag itong reyna ng mga mani. At hindi lang ito maganda tignan dahil sa berdeng kulay nito. Ang pistachio ay may mababang asukal ngunit mataas na sustansya. Ito ay puno ng lutein, potassium at iba pang mineral na mahalaga para sa mata, dugo at bato. Ang pinaka-importanting bagay na ginagawa ng pistachio ay tinutulungan nito ang iyong katawan na kontrolin ang blood sugar. Alam mo na, habang tumatanda tayo, ang ating kakayahang kontrolin ang asukal sa dugo ay bumababa. Ang pistachio ay nagpapabaga ng pagsipsip ng carbohydrates, kaya hindi nagtatambol ang blood sugar mo pagkatapos kumain. Ito rin ay nagpapalakas ng iyong sensitivity sa insulin. At kapag stable ang iyong blood sugar, mas malinaw ang iyong isip, hindi ka mainit-init at mas magaan ang iyong katawan. Mayroon akong isang magandang halimbawa. Si Nanay Gloria, 65, mula sa Pasig. Pagkatapos ng kanyang retiro, hindi siya makapag-concentrate sa hapon. Palagi siyang inaantok at parang lagi siyang nalilito. Nang mag-check up, lumabas na ang kanyang blood sugar ay mabilis na tumataas pagkatapos kumain. Sinimulan niyang kumain ng ilang pistachio sa pagitan ng almusal at tanghalian. Pagkaraan ng 1 buwan, nawala na ang kanyang antok sa hapon. Nakakabasang muli siya ng maayos. Nakakapaglaro pa siya ng cards kasama ang kanyang mga apo. Ngunit huwag kang bibilhin ng pinaasnan na pistachio. Piliin mo ang walang asin, natural na pistachio. At ang magandang bagay pa sa pistachio, dahil may balat ito na kailangang buksan, hindi mo ito makakain ng mabilis. Tumutulong ito para kumain ka ng dahan-dahan at mabilis kang masiyahan kahit maliit lang ang kinain mo. Pangalawa sa aming magandang listahan, ang pang-ikatlo. Ito ay ang almonds o pili nuts ang pamilyar sa atin. Maraming tao ang alam na ang almonds ay mabuti para sa balat. Ngunit para sa mga taong 60 taon pataas, ang almonds ay isang maaasahang kaibigan ng bato at utak. Ang dahilan ay ang bitamina at magnesium na naglalaman nito. Ang bitamina ay kinatawag na bitamina ng kabataan. Ito ay may malakas na kakayahang labanan ang oxidation o pag-oksidar ng katawan. Tinutulungan nito ang protektahan ang maliliit na ugat ng bato mula sa pamamaga. At dahil ang bato ay puno ng maliliit na ugat, ang pagprotekta sa mga ugat na ito ay direktang nagpoprotekta sa bato. Ang magnesium naman ay nagpapakalma ng sistema ng katawan. Tumutulong ito sa pagpapahinga,
lalo na para sa mga nakatatanda na nahihirapan matulog ng maayos sa gabi. Mayroon akong kilalang nanay mula sa Davao. Si Nanay Rosario, 72. Lagi siyang nagigising sa hating gabi at hindi na makatulog muli. Nagsimula siyang kumain ng 6 na piraso ng unsalted almonds tuwing hapon. Pagkaraan ng 1 buwan, natutulog na siya ng maayos sa gabi. At pagkagising niya sa umaga, sabi niya, parang nag-recharge na ang aking katawan. Kumain ka ng almonds ng dahan-dahan at mumuya ng mabuti. Ang pagmuya ng matigas na almonds ay nagbibigay ng stimulasyon sa utak na maaaring makatulong sa iyong memorya at pag-iisip. Pangatlo sa aming listahan, ang pangalawang pinakamabuti. Ito ay ang walnuts o ang tinatawag na nogales. Tignan mo ang hugis ng walnut. May napansin ka ba? Katulad ito ng hugis ng utak ng tao. At hindi iyon katulad lamang sa itsura. Napatunayan na ng siyensya na ang walnuts ay nagpoprotekta at nagpapalakas ng utak. Ang walnuts ay puno ng omega-3 fatty acids at polyphenols. Ang mga sangkap na ito ay nagpapalambot at nagpapanatiling flexible ng cell membranes ng iyong mga nerve cells sa utak. Kapag naging matigas ang mga membran na ito, bumababa ang bilis ng komunikasyon sa utak. Apektado ang memorya, pagpapasya at konsentrasyon. Ngunit kapag regular kang kumakain ng walnuts, maaaring mapabagal ang pagbabagong ito at mapalakas ang utak mo. Si Nanay Teresita, 73, mula sa Cebu, ay nagrereklamo na hindi niya matandaan ang mga pangalan ng kanyang mga kaibigan. Minsan pa nga ay nakakalimutan niya ang kanyang gagawing bilhin sa palengke. Inalis niya ang tinapay na kanyang kinakain tuwing umaga at pinalitan niya ito ng ilang piraso ng walnuts. Pagkaraan ng 4 na linggo, sabi niya, parang bumalik na ang aking memorya. Naaalala ko na ulit ang mga pangalan. Ang walnuts ay nagpoprotekta rin sa bato sa pamamagitan ng pagpapababa ng pamamaga sa mga ugat. Ang mga polyphenols at arginine na naroroon ay nagpapalawak ng mga ugat na nagpapabilis ng daloy ng dugo sa bato. Kapag maayos ang sirkulasyon ng dugo, mas magaan ang trabaho ng bato at mas maraming oxygen at sustansya ang naaabot ng utak. At ngayon, ang pinaka-espesyal sa lahat. Ang numero 1 sa aming listahan ng pinakamabuting mani. Maaaring hindi mo pa ito narinig. Ngunit ang epekto nito ay talagang kapansin-pansin. Ang pinaka-espesyal na mani para sa bato at utak ay ang Brazil nuts. Mukhang medyo malaki ito kumpara sa ibang mani. Hindi ito karaniwan sa ating mga palengke, ngunit mahahanap mo ito sa mga specialty stores o online. At ang dahilan kung bakit ito ang numero 1 ay iisa lang. Ito ay ang selenium. Ang selenium ay isang mineral na hindi magagawa ng katawan ng mag-isa. Kailangan nating makuha ito sa pagkain. Ito ay may malakas na kakayahang labanan ang oxidation, nagpapalakas ng immune system at nagpoprotekta sa cells ng utak at bato mula sa pinsala. Ito rin ay mahalaga para sa thyroid hormones na nagpapanatili ng normal na metabolismo ng katawan. Si Tatay Ernesto, 70, mula sa Baguio, ay palaging nagrereklamo ng mabigat na ulo sa umaga, malamig na kamay at paa at hindi makapag-concentrate. Nang mag-check up, lumabas na ang kanyang selenium ay mababa. Ang kanyang thyroid function ay medyo bumaba rin. Sinimulan niyang kumain ng isa lamang na Brazil nut tuwing umaga. Pagkaraan ng ilang linggo, naramdaman niyang naging mainit na ang kanyang kamay at paa. Naging malinaw ang kanyang isip at nagsimula na siyang makapag-concentrate ng mas matagal. Ngunit narito ang pinaka-importanting babala na kailangan mong tandaan. Ang Brazil nuts ay may napakataas na selenium. Kaya naman, isa lang na butil sa isang araw. Isa lang. Huwag magdalawa o 3. Kung labis ang iyong selenium, maaaring magsimulang maputol ang iyong buhok, mabiyak ang iyong mga kuko, at magkaproblema ang iyong tiyan. Ang gamot kapag labis ay nagiging lason. At ito ang pinaka-perpektong halimbawa nito. Ngunit kung susundin mo ang tamang dami, isa lang sa isang araw o 3 sa isang linggo, wala kang makakahanap ng mas malakas na natural na proteksyon para sa iyong bato at utak. Bago tayo magtapos, gusto ko sanang ibahagi sa iyo ang 3 mahalagang panuntunan para matiyak na makukuha mo ang lahat ng benepisyo mula sa mga mabuting mani at maiwasan ang mga panganib. Una, piliin lagi ang walang asin. Ang mga mani na may asin, asukal o butter coating ay nagpapalala ng epekto ng mga ito sa katawan. Sa tuwing bibili ka ng mani, basahin mo ang label sa likod.
Hanapin ang salitang unsalted o plain roasted. Iyon ang iyong pinagkakatiwalaan. Pangalawa, sundin ang tamang dami. Kahit ang pinakamabuting pagkain kapag labis ay maaaring makapinsala. Para sa almonds, walnuts at pistachio, ang 20 gramo sa isang araw ay sapat na. Halos katumbas ito ng isang dakot. Para sa Brazil nuts, isa lang. Tandaan mo iyon. Pangatlo, pertehin ang iyong timing. Ang mani ay mabagal matunaw sa tiyan. Huwag itong kainin ng labis ng sabay-sabay, lalo na kapag gutom na gutom ka. Pinakamabuting kainin ito bilang merienda sa pagitan ng almusal at tanghalian o ilagay bilang topping sa iyong salad. Kapag ginawa mo ito, nakakatulong pa ito na mapabagal ang pagtaas ng blood sugar mo mula sa iyong susunod na kain. At huwag rin kalimutang itago ang mani sa tamang paraan. Ang taba ng mani ay madaling ma-oxidize kapag nasa mainit na lugar. Pagkabukas ng pakete, ilagay sa sealed na lalagyan at itago sa ref o mas mabuti pa, sa freezer. Pipigilan nito ang pagkasama ng mani at mababawasan ang panganib ng aflatoxin. Ang pagkain ay hindi lang para mapawala ang gutom. Ang pagkain ay para buuin ang iyong katawan para sa bukas, para sa 10 taon pa. Ang maliliit na pagbabago na ginagawa mo ngayon, ang pag-iwas sa mga mapanganib na mani at ang pagpili ng mga mabuting mani ay nagpoprotekta sa iyong bato, sa iyong utak at sa iyong karapatang mamuhay ng may dignidad. Kung ngayon ay mayroon kang pinasaltang mani o matamis na makadamya sa iyong mesa sa bahay, naiintindihan ko na mahirap ito talikuran. Ngunit may lakas ka para gawin ito. Palitan mo ito ng unsalted walnuts o almonds. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa isang bagay. Bukas, kapag pumunta ka sa palengke o sa grocery, pumunta sa section ng mga mani. Tingnan ang label. Hanapin ang salitang walang asin o unsalted. Iyon lang ang iyong unang hakbang. Iyon lang. Ang iyong maliliit na hakbang ngayon ay ang magbibigay sa iyo ng mas maliwanag na kinabukasan. 10 taon mula ngayon, nais mo pa ring makalakad ng sarili mong paa, matawagan ang pangalan ng iyong mga mahal sa buhay, at mumiti habang nakaupo sa hapagkainan kasama ang iyong pamilya. Simulan na natin iyan ngayon. Ang channel na ito ay patuloy na magbabahagi ng kaalaman tungkol sa tamang pagkain para mabuhay tayong mas matagal at mas masaya. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi mo rin ito sa iyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa iyong pakikinig hanggang sa huli. Sana ay maging isa ang video na ito sa iyong paglalakbay tungo sa mas malusog na buhay.